Bisig accounting, pero mura quantum physics. Ay kabala ka brad, yato na himayon. Ako din si Banang inyong gisayang CPA. Ato i-discuss karon ang mga accounting concepts sa pinakadali na paagi. Kung sa accounting concepts ng Principal School, mura na siya guro sa duwa. Kunay gamit sa accountant as guide sa pag-record ng reports and information. Una, separate entity concept. Unsa man na, it means daw nga ang imong assets is separate sa assets sa imong business. Mo ni usa sa hinungdan nga mo fail ang uban business kay wala nila lagi sunod. Next is going concern assumption. Gi-assume daw nato nga ang business mulungtad forever. So sa accounting ra, na forever, mag-assume pa jud. Next is time period. Since ang business gi-assume nato nga mo survive forever, for recording and reporting purposes, need nato siya bahin-bahinon into time periods. This is monthly, quarterly, and annually. Next, kay matching principle. So unsa daw na? So magpares-pares ka or mag-match ka based sa cost ug sa effect. For example, nakahalin ka this month, parisa na nimo sa imong sad gasto this month para makaabot ka sa imong profit this month. Next, kay accrual basis of accounting. Medyo tricky ni pero ay kabalak ka. Manong tricky sa accrual accounting? Di mo na siya pareha sa tunaandan niya mo record lang ta makadawat na ta sa kwarta. Ha? Di mo lagi siya kung manong di naman lang mag-cash basis no masayon man siya. Kasabot ko, kagets ko ana nga medyo libog siya ako sa libog sana sa una. Need ta mag-accrual accounting manggod kay mo na siya sugo sa standards. Accounting standards ay murag commandments na siya para ma-make sure na uniform ta tanan. So to make it easier to understand, maghatag tag example. What if mo palit kog iPhone? If mo bayad ko diha-diha dayon, wala ray problema kay same reg treatment si cash basis and accrual basis. But what if dili na ko bayaran dayon? Nga na mo, arise ang difference sila duha. Kasi cash basis, di pa na siya mag-record until padawat na niya ang kwarta. Si accrual basis, mag-record siya bisag wala pa po kabayad o kwarta. So mao nang reason yan na atay receivables which are ato suktonon and payables which are ato mga bayranan o mga utang. I know guys, medyo overwhelming na pero sayon ra mga accounting. Kapit na tamahuman. So, proceed ta. Let's go. Ang sunod kay prudence. Sa prudence, be conservative and cautious lang sa if duda pa ka or uncertain ka, ayon sa pag-estimate og income. Next, kay stable monetary unit. Sa stable monetary unit, usara ang imong unit of measure. Kung Philippine peso ka, Philippine peso ra sa tanan para uniform ang imong assets, liabilities, equity, income, and expense accounts. Sunod, kay materiality concept. Kanisan si materiality, guide niya sa mga accountants sa pag-apply nila sa accounting principles which requires professional judgment sa accountants o depende sa kung unsay lagi judge. Medyo relative ni siya, nagdepende na siya sa senaryo. For example, na kay 100, nya mga ka sa tindahan, nya tag 99 imo na palit, ang piso pwede na lang nimo let go. What if mga ka sa mall, ang dagal 1,000. So, palit kag bali 900, ang 100 pesos ni mga sukli, medyo lisod siya buhian. Same siya ginana nga senaryo. Sunod kay cost-benefit constraint. So, ang essence aning cost-benefit or cost constraint is ang imong gasto dili dapat mula pa sa imong benefit. For example, dili masiguro ka mo palit og napo ka books para sa usa lang ka subject, di ba? So, ina na siyang example. So, yes, doa na lang jud dirita sa full disclosure principle. So, ang point aning full disclosure principle is you have to disclose as much information as pwede but not to the point nga ma-overwhelm na ang nagbasa or ang imong tagaan sa information. Mo-relate ni siya sa materiality gihapon o cost-benefit principle. So the last one is consistency concept. From the word itself, consistency, dapat ang imong accounting policies or mga processes in terms of accounting, consistency from one period to another. Manuman, para dili siya magsalimuang, dili siya magkatag over the years. So mao tong accounting principles ha, dili na siya suggestions but guide na nimo towards your accounting journey. Since kabalo naman ka, you are better than you were before this video. Kung ganahan ka nga video mga Bisaya accounting contents, follow for more. And if you have any questions, comment lang down below. Thank you and God bless. You're gonna make it and see you in the next videos.